Sakamoto Days Chapter 2. Nagpatuloy ang chapter kung saan patuloy na nagtatrabaho si Shin sa tindahan ni Mr. Sakamoto. Isang linggo na ang nakalipas, noong umalis si Shin sa pagiging hitman, at nagdesisyong magtrabaho na lang kay Sakamoto. Kinausap ni Shin si Mr. Sakamoto at sinaad nito na, kahit papaano, ay binigyan mo ako ng kakilakilabot na pangyayari noong makaraang araw. Hindi pa ako nakakakita ng ganoong hitman na magaling makipaglaban sa malapitan. Kahit ikaw ay retirado na Mr. Sakamoto, ay ikaw pa din ang pinakamahusay. Dagdag pa dito, ay halos pinatay mo sila ng sabay-sabay. Inisip naman ng ating bida na gawin ni Shin ang kanyang trabaho. Narinig naman ni Mrs. Sakamoto ang sinabi ni Shin, at biglang nagalit ito at tinanong ang ating bida na kung bumalik ba ito sa pagpatay ng mga tao. Umiling naman ng mabilis si Mr. Sakamoto, indikasyon na hindi daw ito bumalik sa ganoong gawain. Binulungan naman ni Shin si Mr. Sakamoto, at sinaad na, paano naman yung mga lalaking pinatay mo noong nakaraan. Inisip naman ng ating bida na, wala daw siyang idinulot na nakakamatay na sugat. Napansin naman ni Mrs. Sakamoto ang bulungan ng dalawa, at kinausap muli ang ating bida, inaalala nito ang kanilang family rules, at kapag nilabag niya ito, ay maghihiwalay silang mag-asawa. Pinagpapawisan naman si Mr. Sakamoto na natatakot, at nung umalis na si Mrs. Sakamoto, ay bigla namang tinanong ni Shin kung ano ang kanilang family rules. Tinusok ni Mr. Sakamoto si Shin sa leeg, nagalit naman ito at nabasa rin ang iniisip ng ating bida na, bakit daw pinatay niya ito sa kanyang isipan. Inisip naman ni Mr. Sakamoto na, huwag na itong magsatsat pa, kung hindi naman daw ito importante, na nabasa naman ni Shin. Inilipat naman ang scene kay Mrs. Sakamoto, kung saan pauwi na ito galing sa palengke. Habang naglalakad siya kasama ang kanyang kaibigan, ay napabuntong hininga naman ito at sinaad na, sana hindi ako naging masyadong matigas sa aking asawa kaninang umaga. Sumagot naman ang kanyang kasama na, naiintindihan niya ito, dahil madalas niya ding gawin yun. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay nagpaalam na ang kanyang kaibigan, habang si Mrs. Sakamoto ay sumakay sa bus. Ibinalik naman ang scene kina Shin, kung saan ito ay nasa labas at nagwawalis. Ang taong humingi pala ng tulong kay Mr. Sakamoto noon naputulin ang kanyang puno, ay isang pulis. Nakita ito ni Shin na nagbibisikleta, at tinanong kung nagpapatrolya ba ito. Namukha naman siya ng pulis at sinaad na, siya daw ang binatilyo na nagtatrabaho kina Sakamoto. Sinaad pa ng pulis na dumadami daw ang mga pagnanakaw sa lugar, kaya siya gumagala para magmasid. Sinabi naman ni Shin na, ang kanilang tindahan ay ang number 1 na pinakaligtas sa Japan. Natuwa naman ang pulis sa sinaad ni Shin, at nagpatuloy na itong nagpatrolya. Matapos magpaalam ni Shin sa pulis, ay sinabihan naman niya si Mr. Sakamoto na, hindi niya ma-imagine na magkakaroon ng krimen sa kanilang lugar, habang inisip naman ni Sakamoto na, umalis na tayo para mag-deliver. Inilipat naman ang scene sa bus na sinakyan ni Mrs. Sakamoto. Sa loob nito ay may mga masasamang loob na nilabas ang kanilang mga baril, at sinabihan ang mga tao na, walang gagalaw. Isang maling galaw lang, at papatayin namin kayo. Nagulat naman si Mrs. Sakamoto sa mga pangyayari, at biglang napaisip na, anong gagawin ko? Ang ice cream na binili ko ay matutunaw, kung kakainin ko ngayon ito, magagalit ba kaya sila? Binalik muli ang scene sa dalawang ex-hitman, nagpatuloy na silang mag-deliver, at sinarado muna nila ang tindahan. Habang minamaneho ni Shin ang motor, ay tinanong niya muli kung ano ang rules na sinasabi ng asawa ni Taro. Inisip naman ni Mr. Sakamoto na, sobrang haba para ipaliwanag. Sinaad naman ni Shin na, alalahanin niya lang daw iyon, at babasahin niya ang nilalaman ng kanyang isip. May nakasalubong naman silang bus na napansin ni Sakamoto, at biglang kinuha ang manubela ng motor para ihintong ito. Tinanong naman ni Shin kung bakit ginawa niya ito, habang nag-isip si Sakamoto na may bus jockeying, at napansin din ng ating bida na, ang kanyang asawa ay nasa loob. Ang mga masasamang loob na nasa bus, ay patuloy na tinatakot ang mga tao. Sinabi ng mga ito na, alam nyo ba ang trauma na pwedeng mangyari, kapag ang paborito mong manga ay hindi na magtutuloy? Ibubunggo namin itong bus sa Shuei Building, at ang mga buhay nyo ang magiging sakripisyo, para sa ikabubuti ng manga industry. Habang takot na takot ang mga tao, ay patuloy naman nag-iisip si Mrs. Sakamoto, dahil mahuhuli na daw ito sa kanilang dinner.
Napansin naman ng isa sa mga masasamang loob ang pagiging kalmado ni Mrs. Sakamoto, at sinabihan niya ito na, mukhang wala kang pake sa manga. Napakakalmado mo masyado, para sa isang taong malapit ng mamatay. Sumagot naman ito at sinabi na, syempre oo, dahil alam kong sasagipin niya ako. Inisip naman ng mga masasamang loob na nasisiraan na daw ng isip si Mrs. Sakamoto gawa ng sobrang takot, at hayaan na lang daw nila siya. Mabilis namang nagmamaneho si Shin angkas-angkas si Mr. Sakamoto patungo sa boss. Nagplano din si Shin kung ano ang kanilang gagawin. Ang una daw ay siguraduhing ma-rescue nila ang mga tao, at hindi ipakita ang kanilang pagiging hitman. May dinagdag naman si Mr. Sakamoto sa kanilang plano, at ito ay huwag pumatay ng tao. Tinanong naman ni Shin na, kung bakit napakaingat nito na hindi pumatay ng tao. Inisip naman ni Mr. Sakamoto ang kanyang nakaraang 5 taon. Sinaad ni Mrs. Sakamoto na, may mga dugo na naman na nakakalat sa katawan ng ating bida. Sinabi naman ng ating bida na, ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho, na mabilis namang sinabi ni Mrs. Sakamoto na, sa ibang salita, ay pumatay ka ng tao. Paano mo nagagawa yan ng napakakalmado? Sinagot naman ng ating bida, na kailangan kong magtrabaho para mabilhan kita ng regalo. Ikinagalit naman ni Mrs. Sakamoto ang sinabi ng ating bida at sinabi na, ayoko yang regalo mo na nababalutan ng dugo, ubos na ang aking pasensya, kung hindi ka magbabago, ay hindi ako mananatili sa'yo. Nagpaalam na si Mrs. Sakamoto sa ating bida, ngunit bigla itong nadulas at nahulog sa tulay. Mabilis namang tumakbo ang ating bida, para sagipin ang kanyang asawa. Nahabol naman ni Sakamoto ang kanyang asawa, at niyakap ng mahigpit, nahulog ang dalawa sa snow na naging dahilan ng kanilang pagkakaligtas. Kinausap naman ni Aoi si Taro, at sinaad na, tignan mo, magiging malungkot ka kapag namatay ako. Tulad ng pagligtas mo sa akin, ang lahat ay mayroon ding tao na inaalagan at minamahal, kaya mangako ka sa akin, na hindi ka napapatay kailanman. Iyon ang ating patakaran, para sa mga taong napatay mo, ilalaan mo ang iyong sarili sa pagtulong sa mga tao imbes na manakit. Matapos ang nakaraan, ay ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan inisip ni Sakamoto na, hindi sila papatay, at mag-uusap sila ni Shin gamit ang telepathy. Pinatalo ni Shin ang kanilang motor, at nagawang mapaakyat nito sa taas ng boss. Narinig naman ng mga masasamang loob ang pagdaguntong ng bubong ng boss, habang sinabihan naman ni Shin si Mr. Sakamoto na, takpan ang kanyang mukha. Habang patuloy ang pag-andar ng boss, ay may isang tulay ang tatama sa dalawang ex-hitman, dumapa si Shin para maiwasan ito, at si Mr. Sakamoto naman ay tumalon sa itaas ng tulay. Kahit na matagumpay nilang naiwasan ang tulay, ang motor naman nila ay hindi nakaligtas, at ito ay nawasak. Patuloy naman si Mr. Sakamoto sa pagsunod sa boss, at sa mga bubong ng mga bahay ito dumadaan, habang si Shin naman ay tinakpan na ang kanyang mukha, at binasag ang bintana ng boss para makapasok sa loob. Mabilis naman napatumba ni Shin ang mga hijacker, habang ang kanilang pinuno, ay nil-off niya ang kamay nito, at tinanong na, ititigil mo ba ang boss o babalian ko ang iyong kamay? Nahihirapan namang makakilos ang hijacker dahil sa nahihirapan itong huminga, bigla namang sumigaw ang bus driver, at humihingi ng tulong dahil nakatali ang kanyang dalawang paa, at hindi niya magawang apakan ang brake ng sasakyan. Ang pinuno ng mga hijacker ay nawala ng malay, ngunit pilit na ginigising ni Shin ito, para utusan na alisin ang kadena na nakatali sa driver. Bigla namang nagpakita si Mr. Sakamoto sa harapan ng boss, habang may dala-dala itong maskara na nasa ulo niya, at isang poste na may stop sign. Kinausap naman ni Shin ang ating bida gamit ang telepathy, at sinabihan na, masama ito Mr. Sakamoto, hindi natin mapapatigil ang sasakyan. Inisip naman ni Sakamoto na, wala daw itong problema, at siya daw ay magiging isang traffic stoplight. Iniharang ni Mr. Sakamoto ang daladala niyang poste na may stop sign, habang ang kanyang mga paa, ay sinusuportahan ito para mapahinto ang sasakyan. Matagumpay na napahinto ni Mr. Sakamoto ang boss, at pumasok ito sa loob habang suot-suot nito ang kanyang maskara. Nagulat at natakot naman ang mga tao sa kanyang nagawa, tinanong nila kung sino ba daw iyon, at nung makapasok na siya, ay biglang nagsitakbuhan sila papalabas ng sasakyan. Tinanong naman ni Mr. Sakamoto kung okay ang kanyang asawa, at sumagot naman ito na, okay lang ako, at hindi naman ako natakot sa nangyari.
Humingi naman ito ng tawad kay Mr. Sakamoto, sa mga sinabi niya kaninang umaga, at treat nila ang isa't isa ng espesyal na hapunan sa mga araw na nag-aaway sila, at siya na daw ang bahala sa kanilang hapunan. Kinabukasan, habang naghahanda ng hapunan si Mrs. Sakamoto, ay ibinalita ang bus hijacking sa TV. Sa insidente ng pag-agaw ng bus kahapon, ang mga suspects ay natalo ng isang unidentified party. Ang mga hostages ay hindi nasaktan, habang ang mga suspects ay nakakulong na. Tungkol naman sa misteryosong lalaking nakamaskara na lumitaw sa eksena, sino kaya siya? Sinasabi ng mga experts na, ang misteryosong lalaki, ay parang isang martial artist. Napanood naman ng ating bida ang balita, na nakaramdam ng kaba at pinagpapawisan, habang gulat na gulat naman sina Shin at Mrs. Sakamoto. Sinabi ni Mrs. Sakamoto na, ang lalaking nakamaskara ay kamukha ng kanyang asawa, habang inisip naman ni Shin, kung paano nila nabidyohan yun. Sinabi naman ni Shin sa ating bida na, buti na lang na nakamaskara ka, at hindi ka nila makikilala. Bigla naman iniba ni Shin ang usapan, at sinabi nito sa ating bida na, ang kwento mo tungkol sa dahilan kung bakit ka tumigil sa pagpatay ay talagang nakaantig sa akin, Mr. Sakamoto. Inisip naman ni Mr. Sakamoto na, kung paano niya ito nalaman, habang sumagot naman si Shin na, iniisip mo ito habang hinahabol ang boss. Inisip naman ni Mr. Sakamoto na, kung parte ka ng aming pamilya ay dapat mo ding sundin ito, habang inabot niya ang isang notebook na naglalaman ng kanilang mga patakaran. Natuwa naman si Shin sa inabot nitong notebook, habang nag-isip muli si Mr. Sakamoto na, kapag nasira mo yan, ay papatayin kita, labag yun sa patakaran. Dito na natatapos ang Chapter 2 ng Sakamoto Days. Paki-follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!